Isang kontrobersyal na ulat ang kumakalat ngayon sa social media at ilang news platforms matapos umanong magbunyag ang pagkakaugnay ng isang mataas na personalidad sa isang kilalang drug lord. Ayon sa mga hindi pa beripikadong ulat, ang nasabing personalidad ay di umano'y kalaguyo ni First Lady Liza Max. Mas lalong umigting ang isyu nung malaman na malapit na kaibigan paraw ni Pangulong Kuting Jr. ang nasabing sangkot sa illegal na droga. Ayon sa mga source na malapit sa palasyo, lubos umanong ikinagulat ni Pangulong Kuting ang revelasyon at kasalukuyang isinasa ilalim sa masusing internal inquiry ang isyu. Pinaniniwala ang matagal na itong kinikimkim sa loob ng ilang opisyal na tahimik na sinusubaybayan ang kilos ng nasabing individual. Sa ngayon, maraming mamamayan ang nananawagan ng buong paglilinaw mula sa Malacanang at sa kampo ng Unang Ginang. Samantala, wala pang opisyal na pahayag mula sa panig ni First Lady Liza Max sa lumulutang na kontrobersya. Habang hinihintay ng publiko ang katotohanan, nananawagan ng ilang grupo ng patas na imbestigasyon at pananagutan sa sinumang mapatunayang sangkot sa iligal na gawain, anuman ang kanilang posisyon sa lipunan. Patuloy naming babantayan ang isyong ito at ihatid sa inyo ang mga pinakabagong detalye sa oras na ito'y makumpirma ng mga opisyal na ahensya. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguradong mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Kung ikaw ay hindi confident sa iyong personal na pagkatao, kailangan hindi ka mainggit, kailangan hindi mo i-compare kung ano yung kakulangan mo sa iba. Kasi kaya nga magkakaiba yung personalidad natin, magkakaiba ang mga pangalan, diba? So dapat yun nga. Sa umpisa, gusto nila sabihin, mangangako sila sa mga mamamayang Pilipino sa bansa na eto po ang gagawin ko, may transparency, honesty, may prinsipyo, may integridad. Pero pag kapag nandiyan na, nasisira, nawawala. Kasi nga, yun. Sana, kung boboto tayo, yan ang tingnan nyo. Anong nangyari dun sa mga binoto natin? Tingnan nyo yung after. Anong pinagbago? From ugali to lifestyle. Lifestyle, yes. Diba? Okay lang, mag-lifestyle ka. Kung you came from a family, galing ka sa mayamang pamilya, kung ikaw, bago ka tumakbo at umupo sa anumang posisyon sa gobyerno, ikaw ay may pera na. Wala namang problema yon. Buhay mo yan, pera mo yan. Pero yung bigla kang nagbago after mong umupo, na 2 years, after 2 years. Yes. So, iba, yun, maki-question yon. And huwag kayong ma-offend sa mga ating mahal na politician dyan na nagre-react. No, sis. Hindi natin sila mahal. Ano ka ba? Hindi ko sila mahal. Gusto ko silang gurgurin. Well, yeah, yung ilan sa kanila mahal natin. But not, I'm sorry. Mabait ka talaga kaysa sa akin. So, you talk about ideals. Of course, lagi natin sinasabi na equality of life, affordable healthcare, magagandang, the common things na naririnig natin. Yun nga lang, talagang itong mga jutang ginimis na mga politicians, talagang makakapal ang muka. So moving forward, si Inday Sara, Vice President Sara Duterte, ay nagbisita sa INC, sa leader ng INC. Eto na ba, sa tingin mo? Ano yung nung nabasa mo yung balita or nakita mo, eto na ba? Ito ba yung hudyat na may mga malaking magaganap sa mga susunod na mga araw? What do you think? Alam mo sis, alam mo naman si Sara siguro nakikita mo naman kung paano siya gumalaw in a way. She is a silent worker. You know? Hindi siya katulad ng karamihan dyan na ang ang daming sinasabi. Siya yung isang perfect example ng isang mabuti or ideal leader for me na action louder than words. Alam mo yon, maayos yung hindi siya haharap or hindi siya maglalatag ng isang hindi siya magpapa-interview kung walang kwenta-kwenta, hindi rin siya
kita mo, hindi siya pumunta dun sa, inimbitahan siya sa Kongreso kasi alam naman niya na wag na sila magpatumpik-tumpik pa kasi alam naman natin na gusto lang nilang siraan siya pag umupo siya doon. And pagmukain siyang bastos kasi definitely sasagot siya and you know her, yung parang nakikita niyo, you know her. She's very transparent and honest. Kung naiinis siya, inis siya. Hindi siya katulad ng iba na kunwari mabait, kunwari dadaanin sa magandang lengguwahe or pag-deliver ng pananalita. Pero na parang mga makata. Parang katulad kay Kilay, 'di ba si Kilay? Oo. So, 'di ba? Parang makata lang. Yeah. Yeah, I think ako din, alam mo, maraming pwede mangyari. Hindi kaya pinersent ni Inday Sara yung video kay Eduardo Manalo? Posible. Ako tinatanong mo lang yung opinion ko. Okay. Yeah. Posible. Hindi natin masabi kasi sila lang yung nag-usap doon. Or then na alam nyo naman ang INC, tahimik lang yan, observant, kasi hindi yan supposed to be nakakialam. Kasi hindi na kailangan, kasi sila ang kailangan ng mga tatakbo. Mga politiko. So, hindi natin alam kung ano yung nangyari. And ang isa doon is, binastos nila yung isang miyembro ng INC. Ginagampanan lang ang pinangako niyang tungkulin para sa mamamayang Pilipino, which is si Congressman Marcoleta. 'Di ba na nakakaano yun, yung parang I'm just doing my job. I'm doing it properly. I'm defending, tinatanong ko kayo ng tama at sinasabi ko lang kung ano yung dapat at nararapat. Actually, tinuturuan niya nga para hindi mapaya yung kanyang kasamahan sa kongresista para matigil na yung circus na nangyayari dyan sa loob ng Congress kasi ang dami talagang walang alam sa batas. Oo, yun parang yun yung nakakalungkot. Dapat nga magpasalamat sila kay Congressman Marcoleta kasi in a way, sinisave sila. Kasi ang tagal na ni Congressman Marcoleta compare naman dyan sa mga baguhang kongresista dyan. 'Di ba? Parang legendary na yan. Matagal na siya nakaupo. More than that. And aside from that, not only dahil he's been there, nagpapakita talaga siya ng kanyang pagiging maayos na mambabatas na kung saan ipinagtatanggol niya yung tama kahit na siya ay kuyugin. Imagine mo, 5 committees tinanggal siya. And one of the important committees, yung kanyang Committee on Justice, na kung saan siya yung vice chair. Actually, na-explain niya yan sa kanyang interview. Kasi nga, ang sabi niya, talagang itong mga Huwad committee na ito sa Congress, they're there, they are destined and being paid by Tambaloslos to crush Inday Sara o to impeach Inday Sara. So, yun ang pinalawanag ni Kong Marcoleta. Kaya nga sabi ko, nung nakita ako sa page somewhere na si Inday ay bumisita sa INC, baka, eto na yun. At actually, may mga messages na ako na natatanggap na umiikot na raw ang tumbong ni yung BFF mo natin, si Bangag. At ang kanyang asawang kidnapper. So, umiikot na yung kanilang tumbong dun sa pakikipag-meet up ni Inday Sara. O, di ba? Bongga. Well, again and again, kung wala ka naman talagang ginagawang masama, wala kang sinaktan at sinagasaan, wala ka dapat katakutan. Kasi, yun nga, sa akin, ang ideal na politician is meron kang handa kang managot sa mga maling nagawa mo. And yun nga, sinabi ko, as na interview natin, sinabi ko nga na kapag tumakbo ka bilang politiko, okay, dapat walang kamag-anak, walang kaibigan kung anong mali sa bayan. 'Di ba? Kasi pwede naman yung sis na hinaharap ko po, humingi kami ng tawad sa mamamayang Pilipino sa maling ginawa ng aking pinsan na si Martin Romualdez. Sorry. O sa aking kapatid na si Bangag Jr., di ba? Dapat si Amy na ganun makabago, pagbigyan niyo kami. Hindi yung pagtatakpan mo or tatahimik ka. Kasi saan tayo pupunta kung wala tayong mga leader na hindi kayang harapin ang mga tanong ng bayan at saka ang hamon ng bayan.
gumagamit sila ng ibang tao para humarap at sumagot para sa kanila. Hindi leader yun. 'Di ba? Ano yun eh, remember, you need to separate professional, kasi nagiging nagiging corporate yung ating the way they handle the government, corporate, parang negosyo. 'Di ba? Yeah. Na ilang mga tao, may mga, 'di ba, may vice presidente, na kanilang chairman, yung mga ganyan. Hindi sila hindi agad sila humaharap. Hindi ho ganun, kasi kapag sa gobyerno po, kailangan hands-on yung pinaka-leader, kasi kung ano yung kapalpakan ng nasa baba, ikaw ang responsible. Yun po yun. Ganun din naman sa personal, which is sa private sector. Kapag meron kang negosyo, ikaw pa rin ang responsable sa negosyo mo dahil ikaw ang may-ari. So, ganun din dapat. Yeah, well, speaking of that, I think last vlog ko, kahapon, I talk about Amy Marcos, na never ever daw niyang kakalabanin yung kapatid niya at hindi siya magsasalita against sa kanyang ading. Kasi kapatid niya yon, of course, blood is thicker than water. Pero ikaw, dahil na-witness mo mismo na si Marcos Jr., ang presidenteng authenticated bangag dito sa Amerika, na nakita mo talaga, ulit-ulit, nag-viral ka, wala ni walang nag-counter sa'yo from the government, na nakita mo na may mga pagkakataon, dumudugo yung ilong niya sa kakagamit ng ipinagbabawal na gamotin. Maririnig mo ang senador niyang kapatid na walang ginagawa o walang paninindigan para sabihin sa taong bayan na, hey, I'm sorry, nagkamali ako, binudol ko kayo, yung kapatid ko, bata pa lang, ay nag-a-addict na. So, kapag naririnig mo si Senator Amy Marcos na wala siyang plano na magpakatotoo sa taong bayan, ano yung pumapasok sa mind mo? Kasi ikaw ay living witness na this president is a pulburon user. Ako, sis, simple lang na takot mawalan ng posisyon, ng power. Ako, hindi mo siya masisi kasi yan na yung buhay niya eh. Yan na yung buhay niya. Basically, yan akong ginagawa niya. And you need, parang ako talaga, in a way, parang yan, parang pag nag-artista ka, tapos bigla kang nawala, tapos nalaos ka, dati kang sikat. Di ba? Just imagine, you're in the pedestal, di ba? Tapos biglang, pag mawala sa iyo lahat yon, ang hirap nun, sis. Kasi, yung benefit ng being, nandyan ka sa posisyon na yan, di ba? Meron kang, ang daming benefit eh. Kaya nga lugi nga tayo mga Pilipino kasi may may easy access sila sa airport, may security sila, may libre silang driver. Alam mo 'yon? So may nakaw sila. Correct. Ang pa nga, kaya nga nakakalungkot na ang lakas nilang, yung iba diyan, ang lakas ng loob mambastos at mang-insulto ng mga mga tinatawag nilang resource person or witnesses diyan sa Kongreso or saan man, sa Senate and Congress, na nakakalimutan nila na yung mga taong yan, yung tax na binabayad yan ang pinasisweldo sa inyo. Aside from that, isa pa yun, sis, babalikan ko isa fashion, magtataka sila na naki-question sila or alam mo yun, sabi ni Migs Nograles na ang nakakalungkot, sila na raw yung nagsisilbi, sila pa nasisiraan. Alam mo, iba kasi yung naninira na totoo sa totoo. Kitang-kita naman. Huwag kang diba? Alam mo yun, parang wag kang bangag. Pamilya mo, background check. O, diba? Mamaya, lahat kayo dyan, maghamunan na tayo dyan na magbukasan tayo ng bank account. Total, sino to? Attorney Harry Roque, gusto nyo buksan yung bank account. Di ganun lahat. I-waive nyo lahat ng bank accounts ninyo, di ba? Ng mga kongresistang yan. Hindi lang pati yung kamag-anak, yung asawa, o di hanapin natin hanggang pati kabit nila. Naman, but you know what? Alam mo sis, you're right. Yung pagdating dun kay Amy Marcos na I think she's just enjoying the perks of being a politician. Siyempre, kumbaga bata pa sila, nasa Malacanang na sila, lahat na, ayaw nilang mawala dun sa politika. Dahil nga, kung makikita mo, halos lahat ng pamilya niya, immediate family, I'm talking about the Marcos Sr. and Imelda Marcos, yung mga anak nila, maliban doon sa isa, nasa
umiikot ang mundo sa politika at pati mga anak, kapu-apuan. Kasi malaki nga talaga ang nakaw sa kaban ng bayan. Kaya, yan yung ginagawa niya ngayon ni Amy na ayaw niyang magsalita na ang kapatid niya ay adik. Ikaw nga, kitang-kita mo ilang beses. So ngayon, nagmamaang-maangan siya. Yun ang kinagagalit ng taong bayan. Yun ang kinagagalit ko na sabi mo kasi na, tama ba yung sabi mo na syempre, hindi, anong sabi mo kanina na naintindihan mo si Amy Marcos, tama ba? No, hindi mo siya masisisi. Yun ang sabi mo. Hindi ko siya masisisi. Yan ang kabuhayan niya. Diyan siya lumaki. Yan lang alam nilang gawin. Saan sila pupunta right after that? Yung benepisyo yung protection na natatanggap nila, yung benepisyo yung pribilehiyo ng being isang politiko, 'di ba? Yun yung sabi ko, masusarap yung buhay talaga ng mga politicians sa atin. Kasi nga, isipin mo, sinisweldohan na sila ng bayan, alam mo yun, yung iba dyan, nakakakupit na, yung iba dyan, magandang buhay kesa sa atin after few years lang. Wala nga sis, kaya nga kahit pagkaupo. Kahit few pagkaupo. Yeah. Marami. Pero I think, I will disagree sa iyo. Kasi dito naman sa ating show, pwede ka mag-disagree. Sa opinion ko, tsaka sa opinion mo, magdi-disagree ako sa iyo na hindi natin siya masisisi. Dapat natin siyang sisihin, sis. Kasi, ang at stake, ang nagre-risk ng kinabukasan dito ng buhay, mamamayang Pilipino. Siguro, you're trying na, alam ko kung ano ibig mong sabihin na hindi mo siya masisisi kasi kapatid niya yung bangag. Kaya hindi talaga siya magsasalita, right? Tsaka hindi mo siya masisisi kasi yun nga, yung point ko na ba't hindi mo siya masisisi all her life. Parang yan ang buhay nila. Politics. So, yeah. Anong gagawin mo after? Parang kung ako yan, di ba? Sorry sis, mag-finger siya. Sorry. Di ba? Hindi, meron naman siya jowa, di ba? Alam mo ba na may jowa si Amy? Hindi ko alam, sis. Nahuli ka sa chika. Nakawala ng jowa. May jowa siya si Mark Chua na na-contempt ng I think 2017, 2018. So hindi niya kailangan mag-finger lick and good. No, kasi your question is, ano gagawin nila after politics? That was a joke, mag-finger. Pero dahil may partner siya na let's lighten up the conversation para naman hindi ako laging galit. Diba? Anyway, may comment dyan. May comment si Loy Bernabe. Tatawid na si Inday at ang mga DDS sa Rubicon River. O, di ba? Parang yun ang analysis niya sa pag-visit ni Inday sa INC. So, ito na ba? Ay tatawid na ba sa Rubicon River? We'll see. Malay mo, sabi nga ni Cathy, baka pinakita na yung video, baka you don't know. We can only hope and pray. Yes. And yung parang okay. Dahil this is a light discussion, hindi galit si Maharlika, magpapakyut lang tayong dalawa dito. Eto na nga, Madam Cathy B. Ito mga tumatakbo katulad nitong mga influencer. No. Bago ako pumunta sa mga influencer, we'll talk about that value-added tax. Yeah. Di ba yung 12%, balikan natin yon. Yung 12% na idadagdag sa mga digital services, katulad na yung panonood mo ng Netflix, Google, YouTube, mga ganong mga serbisyo sa online. And syempre, apektado dito ang mga vloggers o mga content creators na sumusweldo o kumikita ng 3 million in a year. And they are obliged to pay at 12% value-added tax on top of the income tax. Kasi kung ito lang yung income mo, 3 million a year, so you pay like 20% of it, then another 12% value-added tax yung recent nga na law na na-ratify at pinirmahan ni Bangag. So, pabor ka ba dito? Kung ikaw ay content creator, and making 3 million not US pesos a year,
Pabor ka ba na dadagdagan dito sa value-added tax na to? Ako hindi nga content creator, ayoko na eh. Kasi anong point? Hindi ko mag-gets yung point. Hindi, sabi nila they need 109 billion sa 2025 para daw maibigay ang mga healthcare services, road, bridges, chuchu. Pamibigay ng pang-ayuda nila. So para makaipon. Pangbayad, pangbayad sa pambili ng boto. O tapos binenta nyo yung gold. O nasa na yung pera? You know, if you ask me kung pabor ako dito, alam mo somehow, kung mapupunta sa mga good projects ng Pilipino, ito yung makakapagpaunlad, makikita mo yung tangible effect talaga nitong value-added tax na ito. Why not? Di ba? Kahit 50% pa ng income ko, let's say 10 million ang income ko, 5 million ang papunta sa government. Tapos makikita mo talagang ang Pilipinas level up, di ba? Parang sabi nga ni Bangag noon, dapat Singapore na tayo. Why not? Kaso, we all know, mga palangga, na itong value-added tax na ito ay mapupunta sa sa bulsa nila at pangbili ng kanilang mga designers. Hindi lang yun, sis. Ang taas na ng kuryente. Ginagamit natin. Ayun. Ang taas ng internet. Ang taas ng internet. Pabayad din tayo kunwari, ng service, ng Netflix or anuman. So parang... Ayan. Lahat yan may value-added tax. 12% yan, sis. May tax din yun, sis eh. Di ba? Yung internet mo. Kaya nga, on top of that, another value-added tax. Kaya nga, nakakagigil. Na parang, bakit nyo kami ginagamit para magkapera kayo? Alam mo yon, parang, wag nyo na kaming, pag-ainin nyo muna, okay lang yan kapag magaan na yung buhay ng mamamayang Pilipino. Di ba? Parang ba't sa amin? O siguro sa inyo maliit yun kasi laki nyo kumita. Di ba? At saka, hindi nyo pinagpapaguran yung pera. Di ba? Katulad namin, nagpapagod kami para kumita ng pera. So, wag nyong parang sa akin nonsense, hindi needed now. Kasi nga, again, yung internet, bayad naman yan. Yung kuryente, binabayaran yan. So, bakit ka mag-add ng ganyan pa? Di ba? So, for me, mali. Well, alam naman natin na mapupunta yan sa offshore accounts nila at sa mga nakaw na mga jutang ginimes na mga politiko na yan. Anyway, basahin natin magbasa tayo sis ng comment. Si Mayo Sunyo, wow, nagpunta si Inday, VP Sara sa INC parang hamon sa mga CBCP na sobrang tahimik sa pulburon addiction ni President at mga nasa paligid niya. Tama, di ba? Sabi ni Anaceta Watson, double taxation. Parang gano'n na nga. Parang sobrang taxation. Not double, sobrang taxation. Correct. Diba? Sabi ni The Wanderer, nanakawin lang din naman nila ang koleksyon sa tax yan, mga magnanakaw. Sabi ni Game Fun, only internet nga sa TNT, 1 month, 600 na. POTA talaga. Hindi ko Jutang. Jutang. Ako na lang. Puta talaga. Ay, nako. Sabi ni The Wanderer, hindi pa siya nakontento. Pati taong bayan talagang pinahirapan nila. Yun na nga. Imagine mo, magkano kailangan nila? 109 billion sa 2025. Okay. So, yung 1.4 billion ay a day na nilustay nila o ninakaw nila doon sa flood control, hanggang ngayon hindi pinag-uusapan yung sis. Walang gustong magtalakay o mag-conduct ng hearing dyan sa Senate at sa lower house, sa Congress, tungkol dyan. Tapos ngayon, gusto pa nilang magkubra uli ng 100 billion actually. Diba? Talagang mga walang hiya to mga to. Maling-mali sis. Kasi nagrereklamo na nga yung mamamayang Pilipino na walang pera, walang trabaho. Tapos, yung solusyon mo kuhanan ulit at gamitin na naman ang mamamayang Pilipino para magbayad na naman ng na kailangan lang pondo na hindi natin maramdaman. Yun nga, i-explain nyo muna yung halos 1 trillion na 2 taon na flood control project. Dapat yan sinapin yung mga kailangan nilang ilabas yan yung mga contractor, dapat yung mga diba? I think this sorry, sila kasi parang ginagawa lang kay BP Sara, hiningi nila, i-justify mo sa mo ginastos to. Yung 1.5 million ni BP Sara, which is na-justify na ng COA na
legit, 'di ba? Na may documents, evidentiary documents. Sila pinag-uusapan, 'di ba? Yun nga yung sinasabi ko, sis, yung politics natin, yung way ng takbuhan ngayon sa gobyerno natin, lalo sa mga nakaupo sa gobyerno, is hindi na malinis. Matagal nang hindi malinis, actually. Pero mas malala lang now. Mas malala ngayon. Kumbaga ngayon, dugyot. Dugyot. Yeah, puti ka rimari-marim. Aba, sister, tingnan mo naman ang mga papuri sa'yo, ha? Sabi ni Congressman Corath, mukhang prosecutor si Miss Cathy kapag nakasalamin. Prosecutor B, is that you? Kailangan mo ng outfit o kailangan mo ng gavel. Meron ako dyan. Napin mo yung gavel ko, magpupuk-puk-puk tayo dito. Yeah. Sa Pilipinas, sabi ni MJ Park, hindi pwedeng gawin na kaltasan ng mga vloggers. Una, yung signal, lowless, yung electricity, laging brownout. Bago sila magkaltas ng tax, ayusin muna nila yung mga services ng gobyerno. Actually, may threshold naman yon, MJ. Yung mga kumikita ng 3 million and up. So, below 3 million, hindi, based sa nabasa ko. Yeah. Sabi ni Kay Aya, good morning, ombudsman. Naging ombudsman ako. Madam Maharlika, and this DSW Secretary, Madam Cathy B, all the way from Paris, France. Sis, kung ikaw ang DSWD Secretary, eto naman, since mga comment ito, at impromptu ito, mga katanungan, kung ikaw ay DSWD Secretary, ano yung gusto mong gawin o i-prioritize mo bilang Secretary? Ako? Siguro ako, sis, ako talaga, yung priority ko talaga mga kabataan, tsaka nanay, mga kababaihan, kasi at saka yung mga bata, kasi sila yung sila yung future. Tapos ang nagmo-mold kasi ng mga bata is more yung mga lola, mga magulang, mga nanay. Kailangan bigyan natin sila ng ng mga ang tawag dito, ng kabuhayan para maging productive din sila kahit sa loob sila ng bahay, nakakatulong sila sa pamilya nila, tapos maging proactive din yung mga Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!